Dahil sa umano'y banta sa buhay at problema sa kalusugan, hindi raw makadadalo sa pagdinig ng Senado bukas si suspended Bamban Mayor Alice Guo. Sabi ni Senate President Cheese Escudero, handa siyang pirmahan ang warrant of arrest sakaling hilingin ito ng komite na dumidinig sa issue. Saksi sina Ivan Mayrina at Mav Gonzalez. Kung hindi pa rin dadalo sa pagdinig ng Senado bukas, posibleng ipaaresto na si suspended Bamban Mayor Alice Guo. Giit ni Senate President Cheese Escudero, obligado ang resource person na sumunod kapag may sabpina na, galing man sa Kongreso o sa Korte. Sinabpina na ng Senate Committee on Women and Children si Guo at kanyang mga kaanak. Kung hindi sila dadalo, nasa kamay ni Senator Risa kung siya'y magre-request na mag-issue ng warrant of arrest para sila'y pwersahang padaluhin sa pagdinig ng Senado. At pipirmahan ko ang warrant of arrest na yun. Pero ngayon pa lang, nagpadala na ng excuse letter si Guo. Kabilang sa mga binanggit niyang dahilan kaya hindi makadadalo ay ang banta umano sa kanyang buhay. Lumala rin daw ang physical at mental health niya. Sabi pa ni Guo, nagpatingin na siya sa mga doktor pero tumanggi umano silang mag-issue ng medical certificate sa takot na mapahiya rin. Humingi siya ng dispensa at wala raw siyang intensyong bastusin ang komite. Pagtitiyak ng abogado ni Guo, nasa Pilipinas pa ang kanyang kliyente. Giit ni Escudero, pwede naman daw padalhan ng Senado ng Dr. si Guo para tingnan ang kalusugan niya. Hindi rin sang-ayon si Escudero na idahilan ng kampo ni Guo ang paghahain ng certiorari kung saan hindi siya dadalo sa pagdinig dahil maaaring gamitin laban sa kanya ang mga sasabihin niya roon. Karapatan nila mag-file ng petition for certiorari pero sa mga naunang desisyonan ng Korte Suprema, sabi ng Korte Suprema ay ito. Totoo nga na may right against self-incrimination ng sino mang testigo na mag-a-appear sa Senado man o sa Kongreso, pero yung karapatang yan ay dapat i-invoke kapag kami tinatanong na maaaring makapagpa-incriminate sa kanya at hindi pwedeng gamiting dahilan para hindi mag-attend ng hearing. Dagdag ni Senate Committee on Women and Children Chairperson Senador Risa Hontiveros, gas-gas na palusot na ang petition for certiorari ng mga umiiwas sa investigasyon. Obligasyon daw ni Guo at kanyang mga abogado na respetuhin ang batas ng Pilipinas. Kung gusto raw ni Guo malinis ang pangalan niya, magpakita siya sa pagdinig, sumagot ng maayos at tigilan ng pagsisinungaling. Kasama sa iimbestigahan bukas ang ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, maski roon, lumalabas na konektado si Guo. Meron tayong nakikita mga dokumento connecting for suspended Mayor Alice Guo dun sa operation ng Porac Illegal Pogo Hub. Sa mga incorporations, minsan siya ang nakapangalan, minsan yung kapatid niya. Sa sinalakay na leisure park sa Clark Freeport sa Pampanga, samot-saring resibo at dokumento ng kumpanya at incorporators na iniuugnay kay Guo ang narecover matapos buksan ang 19 na money vault. Yung mga bank bukas na nakita natin, magagamit ito sa ipapile nating money laundering. And hindi lang ginamit yung bangko na yon para sa transaction dito sa atin, but transaction din sa ibang bansa. Na-recover din ang 2 Taiwanese passport ng Chinese fugitive na si Wang Ziyang, business partner ni Guo, pati photocopy ng iba pa niyang passports mula sa 4 na bansa at Special Resident Retirees Visa. Ayon sa PAOK, ibig sabihin mula 2012, nakakalabas-masok sa Pilipinas si Wang at nakakapanatili sa bansa ng mas mahabang panahon. Bahagi na rin ng investigasyon ang mga travel pass ni Wang nung pandemic na inisyong ni dating Bamban Mayor Antonio Feliciano. Bakit nag-issue siya ng travel pass sa mga taong pinaghihinalaan natin na mga nagpapatakbo ng illegal Pogo Hub? Sinusubukan pa namin kunan ng panig sina Guo at Feliciano. Sa gitna ng mga issue sa Pogo, muli iginit ni Secretary Arsenio Balisaca na pwede nang tuluyan ipagbawal ang mga Pogo. Ito'y kahit panauna ng sinabi ng PAGCOR na aabot sa 20 billion pesos ang maaaring mawala kapag ipinatigil ang operasyon ng mga Pogo. It may be a big number, but the cost and particularly social cost of Pogos are quite high. And also we are trying to position our country as a legitimate place for business where we are trying to attract investors to come, tourists to come, and so the least that we want is to have a reputation na nandito yung mga criminals. Hindi pa raw ito na pag-uusapan sa gabinete ang kibalisakan, pero sakaling humantong nga sa pagbaba ng Pogo, mababawi raw ang mga posibleng mawala sa ibang mga paraan.
if we expand the businesses, then we generate more revenues from income taxes, corporate taxes, from all kinds of, if we import some equipment, we also derive tariffs revenues there. So if you put all this together, there should be more than what you lost in the POGO. Nauna na rin sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na ire-recommenda niya sa Pangulo ang pagpapatigil ng POGO. Ang Department of Labor and Employment naman, pinaghahandaan na ang pagsalo sa mahigit 22,000 POGO workers na posibleng mawala ng trabaho kung sakali. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina. Ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.